Sinong matinong tao yung magbabike ng 1,200 kilometers ng 4 na araw na dire-diretso? Meron bang ganon? May kilala kayong ganon? Yan. Comment lang kayo kung meron kayong kilala. Good afternoon, good morning, and good evening. Today, ayan, excited ako kasi sa mga nakasubscribe sa akin or nakafollow sa FB, ang tagal din. It's been 2 years, I think, na yung last episode natin ng Behind Pedals. And now, we are back. And syempre, meron tayong guest. One of SR ng Audax. And yung 1-2, ano bang tawag doon pag 1-2? 1-2 is Paris, Brest, Paris. Paris. Ayan. Sige, siya na mag-i-explain mamaya. So, today ang guest natin is si Philip. Ayan. So, palakpan natin si Philip. Hello. Ayan. Good afternoon, everyone. Salamat, Ron, for having me here today. Okay. So, ito talagang nag-sked lang kami parang last week, no? Last week lang. Last week lang. Pero matagal na pinaplano na I think 1 year or last year pa natin last year o 2 years ito, pa. 2 years pa. Buhay pa yung Daang Reyna nun eh. Oo. Di ba? Tama pa. Yung last time nakikita doon. Then, yun nga, nung last na na-meet ko si Philip is through friend din, tsaka sa daan din. Lagi kami nakikita dito sa may Daang Reyna. Yun yung naalala ko. Hindi ko alam kung matagal ka na nagbabike nun o kakastart na lang. I think kakastart lang. Pero last na nakita tayo sa Vermosa nun eh. Sa Vermosa, nagkita rin tayo doon. Pero ano lang yun, talagang kita lang talaga sa daan. Oo. Ayan. Tsaka sa mga Audax, ganun din, nagkikita rin sa Audax. Hindi na kita nakikita, masyado ako mabilis eh. Hindi, may nahabol. Pabalik ka na, papunta pa lang ako eh. May kasama ka kasi. Yun ang advantage pag solo. Ayan. Pero yun nga, na-meet ko si Philip sa Babas, may Babas pa noon, Daang Reyna. Tapos, yan, ano lang siya, laps lang sa Reyna. Then, may mutual friend pala tayo, may si mga Eric. mutual friend, si Eric. Yan, shoutout kay Eric sa Canada. And sige nga, pakilala, ano ba si Philip? Anong journey mo sa, kailan ka nag-start mag-bike? So, ang journey ko sa pag-bike is, actually, pandemic biker ako. I started biking 2021. Ang story talaga nun actually is, ang nag-inspire sa akin na mag-bike is no other than si Ian Howe. So, nung pandemic, syempre kulong tayo sa bahay, nakita ko yung content niya, nakita ko yung mga pinupuntahan niya, gamit yung bike lang, sabi ko, wow, parang gusto kong gawin to mga long distance. So, yun yung nag-trigger sa akin para magsimula mag-bike. Talaga. Ngayon ko lang nalaman yun. Shoutout kay Ian Howe. Yeah, kapot-pot. Kaibigan natin, kapot-pot. And, tas dire-diretso na siya. Dire-diretso. Pero, part din kasi ng story yan is, pre-pandemic, ang sports ko noon ay running and basketball. For some reason, after 1 year ng pandemic, tinry ko bumalik sa running. Yung knees ko kasi may injury siya, may problems eh. So, medyo harsh siya sa joints. So, hindi na ako nakabalik. Kaya din, mas na-motivate ako na mag-bike kasi yun yung sport na easy daw sa joints eh. Kaya, pero anong injury yun? Patella tendonitis. So, yung parang tendon dito medyo nag-diminish na siya kaya medyo bone-on-bone yung kneecap ko tsaka yung other bones. Okay, kasi nakaka-relate ako. Meron ako ngayon meniscus tear. Nako. Ayan. So, relate. Ayan, baliktad naman ako. So, sa bike naman. Sa bike naman napunta. Pero yun. So, runner ka, tapos basketball, tapos cycling. To help of or influenced by Ian Howe. Ian Howe, yes. And 2020, syempre, road bike na ba yung gamit mo noon? Yung first bike ko was Trek Domane na aluminum. So, endurance bike siya. Pero sinetup ko siya muna as a gravel bike. Nilagyan ko siya ng 38C na gulong. Tapos, after a while, ginawa ko ng road setup siya. Okay. Tapos, dire-dire, 2020. 2021. 2021, so yun yung ride lang, okay, puro long ride yan. And then 2022 February was yung first Audax ko. Ito yung Audax Batangas. And actually ito yung first Audax in the pandemic sa era. Lipa yan, no? Sa Lipa. Correct, sa Lipa. After nun, 1 month later, kami ni Eric, naisip namin mag 300 sa Subic. Yes. So, ginawa namin yon. Grabe, last pag kami na kasi wala. Hindi ko alam kung sabay din tayo doon. Hindi ko ma-recall. Parang, tsaka sa Batangas.
Kasi magkakasama rin kami ni Eric noon eh. Yun yung Talaga? Oo. Okay. Baka. Baka, Ang laki baka. kasi ng grupo nila eh. So, yun. Pero, wala pa kaming alam ni Eric nun sa long distance cycling masyado. So, after nung 300, medyo, okay, quits muna. Later that year, December, tinry kong i-challenge yung sarili ko na mag back-to-back, 200 and 300. 300. Kasi goal ko maging super randonneur, which is yung series of completing 2, 3, 4, and 600 in 1 year, 1 year. in Audax. Dati iba pa yung ano nun, iba pa yung 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 niya, calendar niya. Yung calendar Correct. niya. Physical siya before, December to November. Ngayon, calendar na sila, nag-shift sila. January to December. Yep. So, 2020, ano yan? 2022. 2022. Tapos nag-SR ka 2023. 3. Yes. So yung nung nagkukwento siya ng 2022, plan ko din noon na mag-SR nung 2022. Tapos hindi ko alam bakit hindi natutuloy yung 600 ko. Basta parang may ganun na part na nagkukulang ako ng 600. Okay. Then 2023, nag-SR ka. Tapos nung nagkita tayo, parang sa loob-loob ko, nauna pa si Philip sa akin mag-SR. Kasi nag-Audax na ako 2018 yata, I think. Mga ganun. Talaga? Yes, oo. Okay. Pero papatsi-patsi lang. Ayan. Nalala ko nga, nakita ko ata video mo noon nung nag-300 ka ata sa Subic. Nalala ko yun. May mga old videos. Oo. Pero yun, tapos, di 2023, how's the preparation for kasi sa mga nung first time, yung first time mo na Batangas, how's the preparation? Honestly, wala talaga akong alam nun eh. All I knew was magbabike ako ng 200 kilometers kasi yun yung distance for Batangas. So, naisip ko lang na, sige, mag-long ride ako namang long ride na kahit di sakto 200 pero malapit-lapit. 110, 120. And that's all I knew. Thankfully, nakatawid naman. But yung 300, medyo doon ako napasubo. Kasi doon ko na-appreciate at the time and lacking ako nun yung importance of nutrition, better time management. Kasi yung 300 na yun, sobrang nag-bonk ako nun. Sa Subic to? Sa Subic. Sa Subic. As in, nag-bonk talaga ako nun. Gabi, tanong mo si Eric. Hindi ko na mapisil yung gel eh. So, pero yung tulog mo nun, kasi yun yung hindi na ano ng iba eh, yung tulog. Yung How's the sleep mo nun? Nung 300? 300 na yun. Okay naman. Nakatulog naman ako the night before. So, okay lahat. Okay, It's just that yung nutrition part talaga yung medyo na-overlook ko. practice. Oo. Parang wala pa akong malayan doon sa mga gel, kung anong tamang pagkain na iti-take, electrolytes. So, yun. So, nung later that year ng December, 2 and 300, doon ko talaga pinractice yung nutrition. And thankfully, doon ko nakita yung impact niya talaga na natawid ko both distances na sakto lang yung pagod. Hindi naman sobrang laspag, especially compared to yung first time na ginawa ko yung 2 tsaka 300. Then for 2023, 2023, so ang story kasi ng 2023 was, so meron na akong 2 tsaka 300. 2022. Correct. Pero magka-connect siya. Magka-connect siya kasi fiscal pa si Audax nun eh, okay, December to November. Ang kulang ko na lang was a 4 and a 6. Pero mga April and May pa yun eh. Pero hagip pa rin yun. Hagip pa din yun, yes. Ngayon, coincidentally, 2023 was also the year na hinold yung last edition of PBP or Paris-Brest Paris, which is 1,200 kilometers. Na apparently, to be qualified to secure your slot sa PBP, kailangan mo maging SR in that year. Actually, during that time, alis ko lang ng previous work ko nun and may konting free time ako before I jumped into my next work. So sabi ko, why not? Try ko. And yun, so nag-SR ako na may extra pang 200 with yung friends namin nila Eric as preparation. Nag-600 din ako twice as preparation for PBP. And PBP took place in August of 2023. So, yun. Sa Paris yun. Sa Paris, yes, correct. So, natapos mo yung SR mo nun? Yes. So, ang process kasi nun is, for example, kasi
ang PBP is every 4 years. So, 2023 was the last. Yung next Until is... now ba? Ganun pa rin? Yes. Every 4 years Oo. pa rin siya. So, ang next is next year. Next year. Okay. So, ang ginagawa kasi is, so, merong pre-registration and then merong yung mismong registration. Sa pre-registration, let's say nag-ODAX ka the year before, which is, this year, 2026. yes. The longer, kukunin nila yung longest distance na ginawa mo, the longer the distance, the earlier you can pre-register a slot. So, Ano yun? parang example, yung 600 mo. correct. Example, 600 ko. Paano kukunin nila? So, pag kunwari, 600 or 1,000, kasi may yes. 1,000 May din na 1,000 BRM, din. you can pre-reg as early as sometime in January. Pagka 400, sa February ka na. And then, I think, Parang priority yung Priority, mas malayo. correct, yes. Akala ko yung hours eh. ay, hindi. Yung malayo lang. Correct, correct. Okay. So, that time, ang longest distance ko was 300. May slot. So, sabi ko, sige, kung para sa akin, para So, sa hindi akin. ka maka-register agad. Parang hindi kasi wala kasi yung plans for 1-2 eh. Pero, para pala siyang Ironman. Parang unang may tier 1, tier 2, may mga ganun. may ganun din. Okay. Okay. So, kakaubusan ng slot. Correct, Yes. So ganun pala. Okay. So, thankfully, meron pa. Sabi ko, sige, kung para sa akin, para sa akin. So, try. Ngayon, hindi kasi yun enough para masecure yung slot mo sa PBP eh. On the same year of PBP, kailangan mo maging SR. Once na makomplete mo yung SR series, dun mo na mas-solidify yung slot na na-pre-register mo. And usually, that comes around the time of June. Kasi August na yung PBP. Oo. So, yun ang process para makapasok ng PBP. Pero nakapasok ka nun. Yes, so nung natapos ko yung 600, nung na-homologate na siya, meaning nasubmit na siya to ODAX Club Paris, yun yung nakapag-enter na ako ng details ko para ma-secure ka na yung slot ko sa PBP. Pero solo ka dito, wala kang group, wala kang team. Yes, solo ako noon. Iniwan ako nila Eric eh. Eric, kasalanan pala. Hindi sila nag-register. Hindi siya nag-register. Pero okay lang. I mean, nandun naman yung support ng team eh, which is yung pinaka-importante. Ganun talaga. Magkakalagasan talaga. Correct. So, yun. Mag-isa lang ako noon, but thankfully, ang PBB kasi, daming participants. Doon ko nakilala actually a lot of my friends today sa ODAX Philippines. Kasi sila yung talagang mga natira. Yes. Tama. Kasi ganun yan eh. Parang sa cycling or any sports. Parang yan eh. Una, marami kayo. Pas in time, paubos kayo ng paubos. Malang marirealize mo na solo ka na lang. Oo. Diba? So, yun yung mga... Pero, dun sa na-curious ako dun sa Paris na yun. Ano yung experience na hindi mo makakalimutan dun sa Paris? Kasi 1-2 eh, di ba? Sa totoo lang, and pinost ko to dati sa Instagram eh, pero hindi ako exactly sure how many people are aware of this. Pero, nabangga ako ng kotse dun eh. Sa Paris? During yung event. Oo. So, nasa around, I think, mga 650 kilometers na ata ako noon. Halfway. Palusong siya, T intersection, kakaliwa ako. Pagbaba ko ng intersection, syempre, look left, look right. For some reason, di ko alam ba't di ko nakita yung kotse na nanggagaling sa left. So, tumawid ako. Just before I knew it, pagtingin ko ulit, may kotse nang ang lapit sa akin. So, nabangga ako. All I could remember noon was nakahiga ako sa kalsada tapos sumisigaw ako kasi yung sakit ng left knee ko. Hindi ko alam kung anong injury ko noon. And then, thankfully, may mga bystanders or yung mga kotse na dumadaan, tinulungan ako. Nilagay ako sa tabi ng kalye, pati yung bike ko. And then, ang ganda eh, dito mo ma-appreciate yung universal healthcare ng ibang bansa eh. Wala pang 10-15 minutes, ay dumating na ng ambulansya. And then, sinort out nila ako kung okay lang ba ako, what. Wala akong binayaran. So, okay. Baka binayaran ka, hindi ka binayaran ka pa. Baliktad pala. And then, ewan ko, siguro swertehan lang or blessing talaga ni Lord. Kasi, apparently, one of the
cars that stop Mm. na ang pasahero ay mekaniko pala ng bike. Mm. So, at that time, hindi ko muna tinitingnan yung bike ko kasi kala ko sira na yung bike ko kumbaga, eh. tapos na, no? Tapos na, sabi ko, it's finish na. over, wala na to. Ah. Pagtingin ko, sasakyan niya yung bike ko, tinetesting niya, sabi niya, walang problema yung bike mo. Ayos niya. Sabi ko, wow, baka para sa akin talaga to. So, kahit masakit and all, tinuloy ko pa Tuloy rin. mo pa rin. Yun ang hindi ko makakalimutan sa experience So, ko. talagang, pero hindi ka na-flatan or any nasiraan, minor, Na-flatan lang ako once, pero hindi naman usually issue nun. pero anong ginamit mo nun na tool? Nag-ano ka ba? May CO2, meron may pump? Ano lang, hindi kasi ako tubeless eh. Oo. Butyl ako eh. So, palit lang and then pump. Palit inner, tas pump, manual. Ayan. Sa mga, kasi, sa mga gustong mag-ODAX, yan yung skill sa akin, for me, na dapat yung matutunan is yung paano nyo aayusin yung pinakasimple is yung gulong. Correct. Kasi yan yung ordinary lang na ma-flatan ka eh. Right. Ayan. So, kumbaga, pag natapos mo nga yung ODAX nang hindi ka na-flatan, blessing na yun eh. Swerte ka dun. Blessing na yun. Blessing na Grabe. yun. Oo. Kasi kahaba-haba ng distansya, tapos hindi ka na flat. Alam mo, 600 ako, hindi ako na-flatan. Talaga? Oo, pero 400 doon ako na-flatan. Kung yung mas may klipa. Mas may klipa, di ba? So, yun, yun, sa mga tip lang sa mga mag-ODAX is yung pagpalit ng gulong. Yan yung meron pa ba? Tingin mo na para... Well, pagpalit ng gulong, some say kung naka-mechanical ka, paano palit ng kable, 'di ba? Shifter cable and brake cable kung Patay na ako pag ako nasiraan. Ayun lang, 'di ba? Yeah. But syempre, din, magputol ng chain. Yan. Ayan, chain yan. So, Dali-dali pa yan. Yan, kaya ko pa yan. Apart from yung skills, kailangan kompleto ka rin talaga sa dala mong tools. Diyan ako mahina. Minimalist kasi ako. Ayun, nga pala, minimalist cyclist. Ayan. Meron nga time, 600, naalala ko, si John Cons. Si John. Yes. Sabi niya, magkasabay kami sa 600, tapos nakita niya yung bit, tinanong niya ako, ilang kilometers ka? Sabi ko, 600 din. Sabi, lang yaka, pang 100 km yung dala mo. Kasi wala akong Wala kang bago. dala. Oo nga, ni one shot mo eh. Oo, tapos wala akong dalang jersey, wala talaga. As Grabe is, ka. parang magtatagaytay lang, ganun. So, wag niyo akong gayahin. Hindi, pero to your point, isa rin yan kasi sa kagandahan ng ODAX na okay, wala ka masyadong dala, minimal yung tools mo, but you'd be surprised, no? Pag nasiraan ka, if you're in need of any help, may camaraderie din kasi talaga yung ODAX community. And you'll be surprised na ang dami mag-o-offer ng tulong sa'yo at dun ka pa magkakaroon ng mga bagong kaibigan. Yes. Actually, meron nga akong mga, yung nag-ODAX SR ako, meron akong parang naging friends, may GC kami, ODAX SR yung naging parang gano'n. Okay. So, yun, kumbaga iba-ibang lugar, pero masarap experience eh. Correct. Mm. Nakaride mo nun si Sir Bong. Yes, si Bong, yan. Tuloy kasama ko siya ODAX 400. 400 tsaka 600. Dalawa. Pero siya natulog kasi siya. Okay. Ako, sabi ko, wala talaga, Kuya Bong, bumabagyo nun. Sabi ko, Kuya Bong, kahit gustuhin ko man na mag-check-in, wala akong dala. Sabi ko, giginawin lang ako. Sabi ko, i-diretso ko na. Okay. So, yan, shoutout kay Kuya Bong. Dapat magkikita kami sa Ironman so injured. Kakatapos lang yan ng North Luzon 1-3 Si Kuya Bong. Congratulations. Maglalaro siyang Ironman sa June. Ayan. Okay. Full Ironman. Full? Full. Talaga, grabe. Lakas. Ayan. Okay. Kasama namin siya nung 600 last year. Last year. Every year siya. Grabe talaga. Yan, tapos, so sa ODAX, ano yung tingin mo na parang naituro sa'yo ng ODAX? What did you learn sa pag-endurance cycling? Ako, honestly, number one, preparation is key. Talagang yung mga ganyang distances, and I think with anything else, if you do whatever you do in life, you need to prepare. You need to simulate, or you need to imagine kung ano mangyayari pag nasa field ka na, yung mga potential challenges na may encounter mo. You need to think about it, and you need to prepare and anticipate. Ngayon, second is, natutunan ko, pag nandun ka na, it's time to do your best. Leave it all out there.
wala kang iiwan na what if or baka or sana ginawa ko to. Hindi, iwan mo lahat. Most of all, enjoy. And I think that's applicable with whatever it is that you do in life na you need to find enjoyment then in what you do. Yes. And yun nga, sakto, nandito yung mga medals. Yan, ito kay Philip to, ang dami nung kanya. Ako maliit lang, malaki lang yung t-shirt. Ano lang, nausi lang ako. Ayan, pwede explain sa kanila, yung kasi sa mga gustong, para ano naman to, awareness naman sa ODAX. Pero mabilis lang. Siguro maganda nga, may ibang podcast yun, no, na parang about ODAX lahat, no? Actually, Yan. Siguro next time, pwede nating ODAX series, no? Pwede. Ayan, oo. Pero explain mo sa kanila yung about sa SR, how, ano ba, kasi di ba yung SR, alam na natin yan, pag nag 200 ka, 300, 400, 600, tapos magkakaroon ka na ng SR, yan, like dito sa akin. So, ganyan yung ginawa ko. Tapos may t-shirt na makaka-avail ka. Tama ba? Correct. O, alin ba libre? Hindi ko Libre maalala. yan, libre. Libre yung Yes. t-shirt. Yes. Ang may bayad yung medal. Shipping. Tsaka shipping. Tsaka shipping. Ayan. Pero yung, kasi ito, hanggang SR lang ako eh. Yung dun sa 1-2 mo, alin dyan yung sa 1-2? Ito. Ito, ayan. Sige, ano mo nga sa camera. Okay. Para makita nila. Ayan. Ang ganda ng frame. Gusto ko yung white. So, pakita ko lang, hindi ko na nilabas yung medal mismo kasi ang hirap ng arrangement. But number 1 is, so ito yung sa Paris Best Paris. And before anything else, guys, hindi siya nagtatapos sa 1-2. There are people who do distances beyond that. Meron din mga ODAX na 1-3, 1-5, even 1-7. I think also 2,000, I'm not sure. Grabe. So, itong 1-2, nako, medyo Baby pa pala. medyo, pero hindi rin siya madali. Hindi So, siya madali. yun. Parang ito, elementary. Ano man ang Pwede. Ito high school. Kasi Oo, college pa. So, ito yung medal. Medyo malaki-laki siya. So, it's nice, no? Paris Best Paris, ito yung lanyard niya. And then, ito yung brevet card ko. Here in ODAX Philippines, medyo high-tech eh. QR tayo, di ba? QR. But sometimes, old school din, may card din na kailangan i-stamp or i-sign ng marshal. For PBP, it's old school. So, meron ka talagang brevet card that you get to keep. Buti hindi nabasa. Meron siyang kasabay na ganito, na plastic. So, Okay. kinikip ko din yun yung yan. mahirap guys pag umuulan. Correct. Kailangan, nako, yung brevet card talaga yung pinaka-proof mo na nadaan na yung mga checkpoint. Pag yun nawala mo, di ko na alam kung paano mo papatunayan sa mga marshal na nadaan na mo yung mga checkpoint. May ad pala ako guys. Yung, di ba sa Philippines QR? May one time yung 400 kilometers. Yung QR ko, hindi ko nilaminate. Kasi titipid ako, hindi ko na, nilagay ko sa likod ng phone. Umulan. Okay. Nabasa. Nabasa yung phone ko. So, basa yung QR, yung phone ko ayaw mag-charge. Di ba si iPhone, pag basa, hindi siya nagcha-charge. So, may power bank ako, hindi siya nagcha-charge. So, ang ginawa, talagang kabado ko kasi sabi ko, paano ko tatapusin to? Wala akong QR. So, nagdasal-dasal lang ako. Alam nyo ba, gumagana siya. Papatayin ko yung phone, ginagawa ko. Kasi lobat na eh. Okay. Hindi siya mag-charge. Pinapatay ko yung phone, bubuksan ko lang siya doon sa checkpoint. Nakakaba. So, yun. Para sa mga mag-ODAX, yung isipin nyo, bumabagyo, i-ready kayo, get ready. Ayan, Correct. sige. Ano pa ba? So, itong mga tags na to, ito yung in-instruct sa amin na i-attach sa bike. So, Iba yung tag nila, no? Ganda, no? Iba. Maganda. Talagang Ayan. souvenir siya. Kaya na ng for you. Philippines yan next year. Oo. Shoutout sa ODAX Philippines. For reference, 2023, there were around 70 from the Philippines na nag-participate. Hopefully next year, mas madami tayo. Sana 100 plus, di ba? At least 100. Yun. Ito, ang kwento lang dito was, one of the checkpoints, bata kasi yung sa stamp eh. Tapos inabutan niya ng postcard. So, remembrance din. Ang So, ganda, yun. ganda. Ganda. So, Ikaw rin nag-ayos niyan? Ako, yes. Kala ko, girlfriend mo o ano. Hindi. Ano lang to, SM lang tong frame na to. So, yun. Yun. Ito yung memorabilia ko from Paris Best Paris. May isa pa, actually, di ko lang nadala. Pero kwento din to eh. Along the way, sa Paris Best Paris, it's almost impossible na mawala ka. Kasi, almost every turn na meron, may sign.
So, on the way to the U-turn, puro breast, breast, breast. And then, pabalik, Paris na yung mga signages. So, it was nice kasi sa finish, binibigay pala nila, nagbibigay sila ng souvenir na, yun, yung mismong signage na yun. Ang kwento doon is, kaya maganda siyang souvenir ng 2023 because yung previous editions, apparently, yung mga nauuna daw, kinukuha nila yung mga signs sa kalye mismo as souvenir. So, anong nangyayari? Yung Mga nalilate, mga naliligaw na. naliligaw na. So, announce sila, you will have this souvenir, ganyan. So, buti na lang, ganun. Di ko lang nadala ngayon, but that was also one of the souvenirs that I had. Ganda, ang daming souvenirs. Mm-mm. Tsaka, iba talaga yung itsura, no? Ang ganda nung Iba, yes. iba yung experience niya. Yep. Ayan. So, with that, ayan, eto, ano naman to nandito sa baba? So, ang mga events kasi na 1, 2, and above, madami siya, honestly. It's not just Paris Best Paris. There's a calendar on LRM website, on the LRM website, na all over the world nangyayari. There's US, Australia, Japan, Korea, so on and so forth. Last year, I took on yung second 1,200 ko, which was sa Japan, in Hokkaido. 90 hours din. And ito yung memorabilia ko from that. So, ito yung brevet card, again. So, old school siya, no? Ganda, kasi unique yung mga tatak eh. Tsaka maganda kasi maiikot mo yung yung place. Correct. Diba? Hindi katulad dito na sa Philippines is mga jeepneys, tricycle. Kasama siya sa ano mo tawag doon? Sa pampahirap ng Audax. So, shit, ito, pati road conditions natin, no? Biglang lubak. Biglang lubak. Biglang malalaglag yung drop bar. Iba dito, iba dito. Pero yung sa Japan, yan, ano mo dyan? Ano yung parang di mo makakalimutan naman sa Japan? Kasi kanina yung sa Paris, nabangga ka. Correct. Yung sa Japan, for me, kasi compared to Paris, which has an elevation of almost 12,000, ang Japan was, I think, at around 9,000. So, di pa rin siya madali, but not as difficult as Paris. Ang pinaka maalala ko doon, kasi given that, medyo mas madami kang leeway to enjoy, no? Given the less elevation. So, mas ginawa namin ng mga kasama ko noon, nag-food trip kami sa mga convenience stores. Iba yung pagkain doon. At, kaya hindi ko rin siya makakalimutan kasi every convenience store na tinigilan namin doon, kahit nasa probinsya na siya, kahit nasa gitna siya ng nowhere, may banyo na maganda. Wala yun dito. Parang yung mga 7-Eleven nila, gano'n. 7-Eleven, Dito may CR naman, pero nakalock. Nakalock. Or for staff lang. only, Oo. Kung sa gas station, hindi masyado maganda. Ito, lahat, ang ganda ng CR. Yung pagkain, legit. Hindi lang siya yung, as in talagang may katsu tsaka rice, may noodles, talagang real food, real meals. Tsaka problema rin sa sa Audax, lalo kung solo ka. Naalala ko, pag si CR ka, hindi mo alam kung saan mo ilalagay yung bike, kung kasama ba siya sa loob na CR. Ay, actually, paglabas mo, wala na yung bike mo. Wala na yung bike. So, siguro yun, wag nyo kalimutan yun na yung ganung, na dadating kayo sa moment na ganon, na kailangan nyo mag-CR. Sa sa Japan, hindi problema yun. Pero dito sa Philippines, yun nga, kung paano nyo, yung bike nyo is, kasi nakakapraning yun yung iiwanan mo yung bike sa labas. Di ba? Di mo alam, pag okay ka nga sa CR, paglabas mo, wala na yung bike mo. Ayan. So, Pero, yun, sa Japan, I can't imagine na parang maganda rin, no? May Audax din ba doon? Yes. Parang, siguro kung mag-Audax ako doon, yung mga mga 100 lang. No, masyado naman madali yan para sa'yo. Hindi, mamamasyal talaga ako. Pero yes, there is an Audax Japan. In fact, last year, coincidentally din, it was their 20th anniversary. So, they were selling itong commemorative medal, which is Audax Japan 20th anniversary. So, there is also Audax Korea, Audax Ireland, iba-ibang bansa, Audax US. So, it's all over the world. And, we're not really limited here sa Philippines kasi I have friends who have participated sa iba-iba ng Audax sa ibang parts. Ang ganda, no? Yep. Maganda. Pero yun nga, Audax Philippines, for starter, syempre, dito muna tayo sa support local. Correct, yes. Ayan. Tsaka yun nga, lalo na yung sa mga medals na yan is kung titignan lang natin yung mga medals, it's parang akala sa iba display, pero it's
stories behind Correct. those medals Kaya nga yung kung makikita nyo tong akin, meron naman sa yun, nasa IG naman yan. Nilagay ko yung parang paborito kong photo for that part ng ODAX. Ayan, sige, para makita. Ayan. So, nilagay ko yung photo. At least, mare-recall ko yung ito sa ODAX Cavite. Then, ano ba to? ODAX Tarlac, tapos Subic. Nakalimutan ko na yung, ito, ano rin Subic. Subic din. So, more on Subic din. So, nandyan yung, yung photo, tapos yung Strava. Okay. Nilagay ko siya. Ang ganda ng ginawa mo, ha? Oo, yung Strava mo. Di ba, magandang idea na, kasi parang, sa mga matatanda, sa mga lolo natin, yung kwento ng mga lolo natin, pansinin nyo. Di ba, merong mga sinasabi sila, ay, nung panahon, nung araw, ganyan yung mga lolo, ganyan. Nung araw, ganyan, nag-bike din ako, ganyan. Pero, hanggang kwento lang. Pero walang picture. Walang proof. Pero ngayon, at least, parang, kaya ako ganyan, para, iyabang ko rin dun sa apo ko pagka nung araw, ganyan. Pakita ko, may Strava. Di ba, if ano sabi ng tagline if it's not on Strava, it didn't happen. Di ba? So, at least may Strava. Di ba? So, yun yung, yun yung proof. So, with that, with those stories, yun nga, na from, nanonood lang kay Ian Howe, di ba? Tapos, na-influence, shoutout kay Ian Howe, yan, ilang beses ko na nakasama si Ian, mag-ride. And tapos ngayon ODAX na pang international na, 'di ba, with Philip. So great pwedeng great Philip, parang bagay sa yung 'di ba, parang mga royal royalty di ba? Pero 'yun. And yun nga, sa mga gustong mag-ODAX, pwede nyong i-tap si Philip, siya yung expert diyan. Ako is lang ako, hanggang pang SR lang tayo dito. And yan, para may mga yung mga magagandang stories tsaka yung anong mga tips no, siguro yun yung nakikita ko wala masyadong meron ba na nagpo-post ng sa ODAX. Well, I think kasi number one, talagang iba-iba tayo as individuals. Yes. Like, for example, if we're going into the real details of it, kahit sa branding ng kunwari gel, Yes. magkakaiba tayo ng Tsaka yung strategy, like meron kasi strategy na nagiging dependent sa gel. Right. Meron naman strategies na dependent sa organic, yung ibig sabihin doon sa daily intake ng food. May mga ganun iba-iba. But for me, the most generic or blanket advice that I've always received, maganda yan. and talagang for me is the most applicable to anybody who would want to do ODAX is, number one, it's all about saddle time. Yes. Kasi, wala kang ibang gagawin kundi uupo sa bike mo. And kung hindi ka sanay to do long distances on your bike, then wala na tayong pinag-uusapan dito. You will already lack preparation. Number two, and this was actually, I'd like to say, a misconception of mine as a rookie at that time. It's not about the speed. No, it's not about the speed. It's about the time that you're moving, or moving time. I remember when there was a briefing for the Philippine contingent for PBP here in the Philippines, I approached one of the veterans, si Reg, no? And I asked him, he's done PBP, I think, a couple of times already, no? I asked him, ano bang magandang average speed for PBP para pasok? And yung answer niya shocked me kasi sabi niya, it's not about the speed Sabi ko, paano hindi about the speed? 'di ba? Parang dun mo makakalculate kung ilang oras ka, whatever, so on and so forth. But I came to realize na, parang, kasi I think if you divide the distance by the time limit of PBP by, let's say, 1,290 hours, para kasing, I think it will come down to around an average speed of just 14 or 15. Mababa. Pang MTB, chill. Correct. And let's not forget, everybody who does PBP is a super randoneer of that year. So, I don't think anybody is riding close to that territory of speed. So, talagang, it's the moving time that matters. And to back that up, actually, nung nasa hotel ako kung saan yung start, which is yung town of Rambuyey, ka-breakfast ko mga randoneers from California. And narinig ko, they were talking strategy. At sabi nung isa,
it doesn't matter what speed we're going. As long as we're moving, we're doing damage to the distance and the time limit. So that stuck with me. So yung dalawa na yon. One is saddle time. Saddle time, saddle time. Number 2 is always remember, it's not about speed, it's about yung moving time mo, the time that you're on the bike. So that comes with it as well na be efficient with yung mga breaks mo. Kailangan tinatime mo siya kasi minsan napapasarap yung kwentuhan. Before you know it, 45 minutes, isang oras ay nakalipas, ang laking oras na nun. So, yun, yung 2 tips na yun talagang mabibigay ko to anybody who would wanna do ODAX. Add ko rin, support ako doon na agree ako na yun nga yung sa saddle time. Itong SR ko, nag 600 ako tsaka 400 ako, ensayado ako nun. Nung 300 binabay ko siya. Ibig sabihin, hindi ako masyado nagra-ride, ganyan. Okay. Alam nyo ba, mas nahirapan pa ako dun sa 300 kaysa dun sa 400 tsaka sa 600 kasi nga, wala akong saddle time. Okay. So, yun yung talagang importante. Tama si Philip doon. And yun nga, yung brakes, yung pace nyo is, agree ako doon. Ginagawa ko lang doon, dapat di ako aangat ng 30. Which is, Good kasi strategy. ang pace ko sa RB, I think 35, mga ganon. Ginawa ko, parang 27, 25 lang yung pace ko. Yun, mas talagang kailangan yung pagbigil ng pace. Oo. Ayan. Pag may nakita kayo, marami kasi dyan bumabakbak na eh. Totoo. Marami. Sa Sa umpisa simula. pa lang. Sa umpisa pa lang. Tsaka sa U-turn, sa mga checkpoint, may bumabakbak dyan. So, huwag kayo patadala. And yung brakes, ang ginawa ko dyan is, before the checkpoint, is inumin ko na yung laman nung, kasi isang bote lang ako minimalist eh. So, isang bote lang. Inumin ko na yan pag nakita ko na yung checkpoint. Pagdating sa checkpoint, 2 lagay, inom, lagay uli, pangatlo, alis. Alis. So, Napaka-efficient. para mas efficient. Kasi doon ka tatagal eh. Lalo kung marami kang kaibigan, pala kaibigan ka. Nako. Ako, ubos ang oras mo. Babatiin mo pa lang, Oo. tapos kwentuhan. Okay. As nakakaya naman iwanan, di ba? So, Totoo. Minsan gusto pang sumama sa'yo. Yan. So, kailangan, tayo sa time. Correct. Ayan. So, again, thank you, Philip. Ito yung part 1 ng ating podcast, Behind Pedal. So, we will have a short break. Then, start naman tayo kung ano ba yung pinagagawa ni Philip sa outside cycling. Okay? So, stay lang kayo dito and enjoy. After kanina about cycling, so ngayon mag-shift gear na muna tayo. Papunta naman tayo sa profession ni Philip. Ayan. So Philip, yan. Ask ko lang, anong profession mo para malaman din nila kasi itong Behind Pedals is first part is about sports, cycling, running or swimming. Then the second part is profession kasi 'di ba sa cycling alam mo ito, alam ko, 'di ba? Kanina nga nag-usap tayo behind the off cam is hindi ko rin alam kung ano yung profession. Kasi normal 'yun eh na sa mga may hobbies tayo, hindi natin alam yung ano bang pinagagawa ng mga kasama na. Alam natin nagbabike lang. Pero yung background is ano ba yung pinagagawa? So, anong profession ni Philip? So, I come from the background of project management, particularly in IT, delivering CRM solutions. CRM. Yep. Okay, so from CRM kasi rin ako sa business is nandiyan yung ang dami CRM eh. Meron mga yung customize, Right. meron yung mga Zoho, HubSpot, Salesforce. Yep. And so yun talaga pagka-graduate mo or ano bang course o ano bang ni Philip? Yung course ko was actually corporate management. So, kung may business management, ang corporate management is more of meant for somebody who would want to take a career, talagang focus on the corporate ladder or the corporate Or world. executive. Yes, executive. Anong school yan? Parang may ganyan palang Sa Lasal. May ganyan palang course. Pero syempre hindi automatic na magiging di ba, bossing or C-level. Kasi ako nung nag ako sa Lasal, napili lang ako ng course. Sabi ko, ano ba yung
pwede dyan. Sabi accounting, mahirap yun ah. Ano po yung kasunod? Oo, Ganun yung lang mga ako. modules yung accounting Oo, eh. kasi syempre pag bata ka. Ako kasi pinag-enroll ng ano ko eh. Basta sabi business. Okay. Pero may ganun palang course. Yes. Ah, okay. Relatively new siya, I think, nung time na yun. Kasi nag-start yung course na yun, I think, in the early 2000s. So, hindi siya yung mga original courses ng Lasal Anong at that year time. yan? Anong year? Ako, Nalalaman yung edad, no? shucks. Pero pumasok ako ng college 2011. Ah, okay. So, 10 years yung ano ko. Ako 2001. Nakasaluan ka ba? Oh, so, ano lang, I think relatively new Grabe. yung course Oo, ko pa kaya noon. pala wala pa siguro nung time na yun. Oo. Okay. Yun. So, upon graduating, pumasok ako sa life insurance but not as an agent, as an employee. Doon naman, I became a management trainee. So, talagang medyo swak no, sa Oo, course ano, ko okay. na rotate ka ng mga departments and learn operations from different facets of the business. And after nun, na-place ako sa sales, particularly doing training analytics, evaluating yung impact ng mga training programs that the company had for yung mga agents at the time who were selling the Ay, products. maganda yan, ah. Anong products yun? Yung mismong mga softwares So, or training? yung first job ko noon was actually in life insurance with AIA Philippines, formerly Philem Life. So, yun yung products, yung mga insurance products. So, yun, pag may product launch or kaya, syempre, pag may mga insurance agents, may mga managers sila, di ba? May mga leader training din sila. Seeing if yung mga metrics that are meant to improve through yung training na yun are actually improving post-training. If it's working or Correct. effective. Yes. Versus those na hindi pa nakakapag-training or yun, so on and Kung so may forth. change sa behavior. Yes, correct. I stayed there for quite some time, mga 3 to 4 years din. And then, sa pandemic, nag-shift ako. Who would have thought na mapupunta ako sa IT? And that's where I took on yung project management ko. Yun nga, delivering CRM solutions. Very different field. Simply because, number one, IT wasn't my course. And number two, yung first job ko had absolutely nothing to do with IT nun. But I took a risk or a jump because I wanted to learn new things. No? And long story short, I did pick up a lot of very good skills and lessons na very applicable in life and sa endurance cycling in particular, coming from that project management stint. So, yun. After a while, I did selling of life insurance products. But that was short-lived and also done part-time only. Kasi tinulungan ko yung parents ko with something on the side, no? But now, freelance in project management as a consultant. So, ano yung mga parang, kasi sa, di ba sa cycling, may mga skills na kailangan, ganyan. So, like, sa cycling, like, yung pag-repair ng mga bike, Right. pang how to strategize yung, like, yung pace, yung kanina, about sa ODAX. Sa profession mo naman is, ano yung mga siguro top 3 skills na tingin mo na parang na-acquire mo na, Top 3 skills for sure. Number 1, and this is overall, no, coming from Doon sa iba-iba. analytics to project management. Attention to detail. Yun talaga as in, talagang, kung may babasahin akong kontrata, every single word kailangan kong daanan. sa insurance yan, nakuha mo? Or Sa project management. project management. Kailangan yung scope, di ba? Yes, yes. Yung Wala kang Kasi onting nakakalimutan. detail lang, ang laki na nun eh. Correct. Pwedeng sobrang magkaiba yung meaning niya or Lalo sa construction, yung mga pag nilagay mong door, anong klaseng door yan? Yun. Anong sukat yan? Anong material? Exactly. Yeah. so or yun. Second is very good communication. Kailangan you're not only able to communicate with whoever you're talking to well, but kung anong gusto mong masabi or ma-communicate, mapaintindi mo sa tao in simpler terms. Ah, yes. Tsaka kung ano yung, depende dun sa kausap mo, no? Na, Oo. Parang, pipiliin mo talaga eh. If you're talking to the project team, okay lang yung medyo technical na usapan. Kakaintindihan kayo dyan eh. Pero when you're talking na to an outsider or maybe like
somebody who's not in the project team, a C-level or a boss, an executive, project sponsor, hindi lahat kasi ng executives very appreciative of the nitty-gritty details. Gusto nila yung simple lang. Tsaka straight agad. Straight to the point. Correct. Concise. Hindi na yung Kung palibot-libot. ano ba yan, kung profitable ba yan, ROI ba yan, Correct. yun agad. Kung masasolve ang problema namin o Oo. hindi. So, kailangan may ganun kang mga modes, no? Talking in terms of madetalye, tsaka yung simple. Last is, and not the least, no, is know how to read and manage the people you work with. And it doesn't mean that it's top to bottom or bottom to top. For me kasi, nung project manager ako, I was working with teams of at least 5 to 6 and isa na yung project manager. I never saw it as a top to bottom thing. It was always for me horizontal type of arrangement. That's how I always looked at my teammates or my consultants. Kailangan marunong ka magbasa ng tao eh. You need to know if anything is bothering them. You need to know if the person is motivated. You need to know if they motivated or alam mo yung galing kayong meeting and then medyo nagalit yung kliyente and you need to see kung anong moral ng team after. If it's not so good, you need to learn how to turn it around. Not just by yourself, pero also as a team. And I think that's very applicable with how you converse or you deal with people on a day-to-day basis. Siyempre, papakinamdaman mo, ano kaya iniisip ng tao na to? Ano kaya mood niya? Kumusta kaya si Ron today? Sa podcast ba namin? Bad mood ba siya? Or good mood ba siya? So, yun. Yun yung top 3 things na na-pick up ko. Ganda. Ngayon ko lang na-realize, no? Parang, yung mga skills na yun eh. Parang naano ko, pera yun ah. Parang, Actually, parang no? very Yun true. yung parang ang daming pwedeng gawin. Kasi I'm into, ngayon consulting din, business consulting. And trainings, yung gano'n. Yes. Parang, sabi ko, parang, ang ganda ng background mo na parang pwede nating, pag-collaboration na. Pwede. Business naman, no? So, yun yung and gagandaan ako dun sa sa how you talk, yung communication. Talagang exposed ka talaga dun sa sa corporate corporate world talaga. Yep. Ako kasi from family business, direct ang corporate world ko yung OJT lang or internship eh. Pero iba din yan. I mean, I think pag sa family business din kasi for sure, iba yung dynamics. Di nga siya corporation. Oo. Pero kasi as a family, Mas magulo. di na mas magulo. Yung emotion, yung yung Correct. yung Emotions, medyo mas mahirap siya. Oo. Actually. But kailangan nyo pa din gawin yung Kasi syempre work. pagka sa work, work lang talaga to. Correct. Pag family, pagkatapos ng work, magkikita kayo sa labas, magkasama kayo diba? sa mga reunion, sa mga Exactly. or sa mga family gatherings. Iba siya, So, iba. iba. Pero yun. So, dun sa mga skills mo dun sa profession and dun about sa cycling naman, ano kaya yung connection na parang natutunan mo sa cycling tapos na-apply mo sa profession or natutunan mo sa profession na-apply mo sa cycling? I think for me, it went the way of siguro from sports to profession and then na-refine siya ng profession tas nabalik ko siya sa sports. For me, ang pinaka-key talaga na na-apply ko is one of my points earlier na preparation is key. Talagang you need to prepare for every single scenario that can come your way. So, as a project manager nun, one of the goals of the project manager really is to mitigate risks sa project, no? And what better way than to really anticipate na with the things that we're about to do, ano ba yung mga things that can go wrong? And that is something na definitely you counter with preparation. Na, okay, number 1, mitigated. Number 2, if it happens, what do we do? Diba? And that's something that's directly applied for me in endurance cycling. Kasi,
ikaw, Ron, parang you just said earlier na you've done 600, 300, 400. Pero I think we can both agree, di ba, na kunwari, you take two different 300s, di sila pareho eh. Hindi. They can be totally different. And that has been true with all of my rides. There has been no 200, 300, 400, 600 has been the same. But that doesn't mean na alam mo yun, hindi ka mag-prepare or selective lang yung preparation mo. You need to prepare for anything that happens. So, and that's the life of endurance cycling, or that's the game of endurance cycling, na talagang kahit ano, when you're out there on the road for hundreds of kilometers or thousands, kahit ano talaga pwede mangyari, and you just need to be prepared and to know what to do. And of course, when things do happen, kailangan yung presence of mind, di ba? Na hindi mo makakalimutan kung anong, okay, ito dapat gagawin ko. Or, okay, nalala ko, ito pinag-usapan namin. So, ito yung, yun. Or minsan, yun nga, sa cycling or sa business or sa profession, minsan may mga risk, di ba, na alam natin na pwede mangyari. Tas minsan, hindi tayo maglalagay ng pang-control or pang-reduce dun sa risk or pang-mitigate dun sa risk. Is, kailangan na lang natin tanggapin minsan Actually, yes. Tama ba? Totoo. Diba yung mga ganun sa cycling, merong, bahala na, may ganyan. Yes. Di mo makontrol talaga. Hindi mo tayo makontrol. Bahala na kung mangyari. Kasi minsan na-overthink naman tayo. Parang, bahala. Kung mangyari kaya to, bahala na. Bahala na. Which is sa profession, ganun din minsan. Correct. Diba? Ang nagiging problem lang, minsan, wala tayong ginawang action or control or para ma-reduce yung risk. Hindi natin matanggap minsan yung pag nangyari na siya. Oo. Diba? Yun naman yung So, yun, learn to siguro to accept. Accept the risk and move forward din. Oo. Saka ang ganda yung preparation hindi ko siya na masyadong naiisip. Yun. Pero yung pag tinitingnan ko nga, laking ng preparation. Kasi nung time ko or in the field of project management, pag nag-layout ka ng schedule mo, it's not only to the activity na line by line. Talagang to the day. Oo. So, iisa-isahin mo talaga siya. And parang nung nakasanayan ko yung ganong klaseng preparation, ganun na rin ako pagdating sa ODAX. As in, when I prepared for Paris West Paris, may isa akong Excel file na lahat ng bags ko, ito yung laman. Ito yung quantity. Para wala akong makakalimutan. Para sure ako na nandun yun. And then, so much so na meron akong sticker dun sa top tube ko na Excel saying na, sa ganitong lugar, nandito na ako ng ganitong oras. Ito yung profile ng stage na to. I know what to expect. Anong gagawin ko. Dito ba ako babanat o hindi. Magko-conserve. So, yun. Yung preparation talaga. Sobrang talaga, sobrang detailed talaga. Detailed, yes. Kasi ang tama, yung preparation kasi is, para sa akin, di ba, may project. Ang day 1, yung pag-implement ng project. Pero meron day 0 Correct, diba? yung preparation. Yung preparation, Day zero. yung day 0. Yes. Diba? Like in training or events, meron kami tinatawag na day 0 So, yun yung, yun yung preparation. Correct. Yun yung mga ingress nyo, di ba? Yes. Make sure yung mga suppliers nyo present, nagdadatingan lahat ng mga gamit. Mga like yung pag-setup nito kanina, di ba, before nung papunta ka pa lang, na siya. Nakaayos na siya. Nakaayos na. Parang testing na lang itong huling part, yung laptop So, mas mabilis. Mas smooth. Mas smooth. Correct. Yan. Hoping smooth. Kasi wala kami ngayon one-man team pero okay naman. Ayan. And again, last words about dun nga sa ating topic, yun nga yung ating more on endurance kasi ODAX, diba? Endurance and sa profession, same din, everyday may ini-endure tayo na mga challenges. Right. Kasi wala namang work or wala namang business or profession na yung chill, kasi pag gano'n yung chill lang palagi, ibig sabihin walang growth yun Oo. Tama ba? Like sa cycling, ibig sabihin, pag hindi ka nahirapan sa bike, ibig sabihin, walang dating. Wala din, you're right. Tsaka, I think kahit sa, whether it's in sports or business or profession, parang no 2 days are the same Iba-iba talaga mangyayari per day.
So, kailangan, wala lang, handa ka lang, and yun nga, as you said, parang kung pare-pareho lang, puro chill, walang growth eh. Oo, walang growth. Ayan. So, yan, to end this, ayan, meron ka bang ipa-plug, like, yung page mo, or, namimiss ko na rin. Kaya pala, hinahanap ko yung page mo. Sabi ko, parang hindi ko mahanap. Well, nagwa-vlog kasi ako before, guys. Pero, tinigil ko na yun kasi, ang hirap pag-edit. Ang tagal. Phone na lang dapat. Phone na lang. Phone na lang. Tapos, iba na rin yung media ngayon. More of reels which di ko masyado nagagawa. But, if there's anything I can plug, anybody out there who's willing to do long distance cycling, gawin nyo this year. And hopefully, next year, makasama kayo sa Paris-Brest Paris. Just remember, I started 2022. PBP was the next year. And then, nakasali ako and awa ng Diyos, natapos ko naman siya. So, definitely, kayang-kaya din yan ng maraming tao. And I think if I could part with something of wisdom or whatever, I read something the day before, actually, na I did PBP. I forgot who said it I just read it somewhere. Sabi, if you are physically fit, it is all mental na lang. So, yun talaga. It's not just a physical game, but talagang it's the mental. And I think that's applicable to a lot of things. Hindi lang sa endurance cycling, but also in life. So, yung Facebook page mo na lang or yung personal? Well, sige. Pwede mo buhayin yung Facebook page mo. Pwede mo i-rename or ano. Kasi iba yung name yata no? Ano yung name before? Well, yung YouTube ko was Phil Cycle Live. Oo. But definitely inactive na yan for how many years, no? If you wanna see like my long distance journeys or kahit mga personal posts on long distance cycling, Instagram ko is Philip AB Chan. Ayan, so ilagay na lang natin dito sa camera. Yeah. Tsaka yun nga, ang hirap mag-edit. Like ako, binenta ko na yung mga GoPro ko. Binenta ko diba? Binenta ko na lahat. And tuloy nagkaroon pa 3 yung GoPro ko. Parang ganun. Para phone na lang para iba-ibang view, di ba? Uh, So ngayon parang phone na lang, pero mas okay sa akin, mas okay yung ganito. Oo. Diba? Na mas chill, mas malamig. Punta kayo dito, guys. Oo, yan. So, yan, abangan natin yung mga susunod na mga behind pedals. And again, thank you, Philip. Thank you, Ron. Thank you for coming. Ayan. And I think hindi ito yung una. And hoping na meron tayong mga ibang topics naman na yung mas malalim. Ayan. Pagbalik ni Eric. Pagbalik ni Eric. Yes. Oo, maganda. Eric. Tatlo. Ayun, sakto. May bakante pa dito. Ayan. So again, this is behind pedal. So every stroke and every pedal, there is a story to tell. Okay? So good day, everyone. Bye. Pedal through the chaos dust, gears grind, dreams must. City sings in concrete chords rust. Sunrise bleeds a fiery thrust. Runner jetting past despair, concrete ruts, no time to spare.